pinakamalalaking balita ngayong araw na Martes. Eroplano ng Saudi Airlines na itinimring na hijack, false alarm pala. Milyong-milyong pisong payola mula sa droga para sa kandidatura umano ni nooy Justice Secretary De Lima. Ikinanta ng umano'y drug lord sa Bilibid. Senadora De Lima, itinanggi ang mga paratang. Na lahat po yan ay mga fabricated evidence. Ilang PhilAm may plano umanong patalsikin sa pwesto si Pangulong Duterte ayon sa Malacanang. Eksklusibo, dalagita paulit-ulit umanong ginahasa ng 3 lalaki. At si Drew Barrymore, tumayo ng shopping sa lungsod ng Makati. Mahigit 2 oras na po pinigil sa runway ng Ninoy Aquino International Airport yung eroplano na yan ng Saudi Airlines. Live na kuha po yan dito sa 24 oras. Natanggap ng Manila Control Tower ang tinatawag na distress o emergency call ng eroplanong napaulat na na-hijack. Napasugod ang Philippine National Police Counter-Hijack Group at iba pang mga otoridad. Ihiniwalay ang eroplano sa iba at hindi agad pinababa ang mga pasahero. Pero napag-alamang kinalaunan na false alarm lang pala ito. Maliraw na napindot ng piloto ang buton para sa tinatawag na distress call ng eroplano. Naku po, ligtas ang lahat ng pasahero. Ang iba pang detalye kaugnay niya ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Kumanta sa Kamara de Representante sa ilang preso ng Bilibid, kabilang na si Herbert Colanco. Ayon kay Colanco, milyong-milyong pisong payola ang ibinigay niya kay nooy Justice Secretary Laila De Lima. Pinakaiusapan pa raw si Colanco ng aide ni De Lima na magbenta ng droga sa loob ng Bilibid para raw makalikom ng pera para raw sa pagtakbo nito sa Senado. At mula po sa Batasang Pambansa, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Vicky, ang convicted kidnapper na si Herbert Colanco, pangalawang umupo bilang testigo dito sa House of Representatives laban kay Senator Laila De Lima. Ayon sa kanya mismo ay tumanggap daw ng milyones itong dating or yung si Senator Laila De Lima nung ito'y kalihim pa ng Department of Justice at bukod sa buwan ng payola ay tumanggap din ng kickback mula sa mga concert ni Colanco sa loob ng piitan. Mula October 2013, 3 milyong piso daw ang PR payola ng convict na si Herbert Colanco kay dating Justice Secretary Laila De Lima. Humarap si Colanco ngayon sa pagdinig ng House Justice Committee hearing sa umano'y drug trade sa loob ng New Bilibid Prisons. Kapalit daw ng payola ang mga pribilehiyo sa mga bilanggo ng Carcel Quarter na hawak ni Colanco. Pribilehiyo tulad daw ng pag-aari ng cellphone at iba pang mga gadget na bawal na sa loob ng Bilibid. Ikukulikta ko po ang aking sa area po sa mga big time. Tag 100,000, 200,000, may 500,000. So, pag umabot ng 3 milyon, buwan-buwan po yun po ang PR, ang tatawag sa amin yun ay PR payola po. Para lahat ng gusto namin mga kontrabando ipapasok. Golf cart, motor de Corinte. Ang aking motor de Corinte sa area ko is 100 ka motor de Corinte scooter. Golf cart ko sa area ko, nasa 30 to 40 golf cart. Concert ko, mag-concert po, gumawa ko ng concert na parang Aranita. Lahat pumapasok ng truck ko, 4-5 truck, 10-wheelers po. Makakarga po ako ng mga beer-in can po. 300 boxes po, every event ko po. Bukod pa raw sa 3 milyong piso kada buwan, may 1 milyong piso rin daw na kickback si De Lima kada concert daw ni Colanco sa loob mismo ng maximum security compound. Mula raw ito sa 3 milyong pisong kinikita ni Colanco sa pagbebenta ng 300 kahon ng beer. Pinakabawal po ang inumin na makalasing po, pinakabawal. Pinakabawal. Kasi yung noon dating wala pa ko sa maximum bira sila makapasok ng beer. Ako lang nagpapasok diyan mula tinayo yung Bilibid ng maximum. Ako lang nagpapasok ng 300 boxes ng beer. O bakit mo naman naipasok yan? Samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng Bilibid. Ay siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice ni Secretary De Lima po. Ang aide daw ni De Lima na si Jonel Sanchez at driver na si Ronnie Dayan ang namamagitan para kay De Lima. Ang talent manager naman daw ni Colanco na si Reynante Diaz ang kausap ng mga ito sa abutan ng pera. Si Sanchez ay kilalang aide ni De Lima noong nasa Justice Department ito. Si Dayan naman ang binanggit dati ni Pangulong Duterte na bagman driver ni De Lima sa Bilibid na umano'y karelasyon ng senadora.
Taong 2014, humingi daw ng tulong si Sanchez kay Colango na magbenta ng iligal na droga sa loob ng bilibid para raw sa pagtakbo ni De Lima bilang senador. Binanggit pa ni Colango ang cellphone number daw ni De Lima na tinawagan nila. Pero yung boses niya po, dahil lagi ko po siya napanood sa TV, talagang siya po. Ma'am, I confirm ko rin po yung October po, nagmula po siya, kinukuha, nag-umpisa po siya doon sa October 2003, kinukuha po niya yung 3M po. Okay. Herbert, thank you. Ayon kay Cebu Congressman Gwen Garcia, ang cellphone number na binanggit ni Colango ang numerong hawak niya ni De Lima. Isang certification ang hinarap ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na ang numero ay naka-issue kay De Lima September 2012 hanggang October 2015. Pero nang taasan daw ang kota nila sa pagbebenta ng shabu mula 30 hanggang 50 kilos, di na raw pumayag si Colango. December 2014, nilipat daw si Colango kasama ang 18 pang preso sa NBI kung saan nagtagal sila ng 8 buwan. Panahong namayagpag naman daw ang illegal drug business ng isang convict na si JB Sebastian na umano'y malapit kay De Lima. Bulong mo lang, bulong. Okay, bulong ko na. Sabi ko, bulong ko na, ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan kay Junil po, payag na po ko doon, wag lang ko itapon. Ang sagot po niya po sa akin, got it, sabi ko. Sabi pa ni Colango, di lang daw si De Lima ang binigyan niya. May 1.2 million pesos din daw kada buwan si dating Bucor Director Franklin Bucayo. Binigyan din daw niya ng 500,000 pesos si dating Justice Undersecretary Francisco Baran III sa kada pakiusap para i-transfer o ibalik sa maximum security compound ang isang preso. Gusto raw ng mga preso sa maximum security compound dahil malaya at marangya ang pamumuhay doon. 10 model, binibayaran ko ng 25,000 sa labas. Sabi ko, Ray, magkano lahat yun? Tag 25,000, maganda ba? Maganda. Picture mo na. Pagpasok ng picture, papasok ko ngayon dito sa maximum, binibinta ko po ng 7 to 75,000. Mayroon po akong hotel na parang rest house po, aircon, may kama, may shower, kompleto po yun. Vicky, patuloy na kinokontak ng GMA News itong sina dating Bucor Director Bucayo, sina Baraan, Dayan at Sanchez para kunan ng kanilang pahayag. At yung mga nabanggit nating personalidad ay pinatatawag na rin at pinasasabpinan nitong House Committee on Justice para dumalo sa mga susunod na pagdinig. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Meron naman pong isa pang testigo sa Kamara na nagsabi na nung panahon ni Nuoy Justice Secretary Laila de Lima, lumawak ang kalakaran ng droga sa bilibid na naging mala Las Vegas daw. Naging marangyarin daw ang kabuhayan o lifestyle ng mga gaya ni JB Sebastian na tila untouchable daw dahil kay De Lima. Mula sa Batasang Pambansa, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mike, sa mistulang paghahari-harian ng mga drug lord sa bilibid at sa pagiging malapit daw ng drug lord na si JB Sebastian kay nooy Justice Secretary Laila de Lima, sumentro ang testimonya ng dating pulis at convicted kidnapper na si Rodolfo Magleo. Ayon kay Magleo, nakilala niya si de Lima noong 2011. During the tenure of then Secretary de Lima, the maximum security compound ay tinaguri ang Little Las Vegas. And at the same time, Wild West, Your Honor. Concert ng mga celebrities, Your Honor. Ng mga famous celebrities. Katulad ng mga nino. Nila Freddie Aguilar, siya plain singer siya. Sharon Conita, Mocha Girls, performances of Mocha Girls, Ethel Boba. Panahon din daw ni de Lima sa DOJ nang lumawak ang kalakaran ng droga sa bilibid. During the time of Secretary de Lima, sa directorship nila, Director Pangilinan and Director Bucayo, almost 80% of the inmates have cell phones, Your Honor, and gadgets, Your Honor. Naging drug trade center of the Philippines during the time of then Secretary de Lima, Your Honor. Dahil rampant po sa bilibid, sa maximum security compound, doon ang trading ng drug business sa buong Pilipinas, Your Honor. Maraming Chinese nationals
Taiwanese nationals, Malaysian nationals, and the Hong Kong nationals na nakulong na drug lords, Your Honor. And they have their respective Pinoy drug lords, Your Honor, to do the local marketing, Your Honor. But some big-time drug lords outside ay nag-order directly from the Chinese drug lords, Your Honor. Hindi lang yun, Honor, pati sa loob ng maximum security compound mismo, Your Honor, ay maraming droga. Tumanim sa isip ko, yung nabanggit ni Peter ko, ang collectibles niya, Your Honor, ay almost 1 billion, Your Honor. Collectibles for that month, Your Honor. Collectible lang yun sa isang buwan lamang. Usually, Your Honor, mga big-time drug lords, pag mga 3 months duration, Your Honor. Nakilala rin daw niya ang driver bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan, na nalaman niya ikababayan niya sa Pangasinan. Tinanong siya ni Aguirre kung ano ang pagkakaalam niya sa relasyon ni De Lima kay Dayan. Wala akong nakita, pero I could read between the lines. I could sense it. Anong nabasa Na mo? may something intimate, Your Honor. Ilang beses daw niyang katext si Dayan na hinihingan daw siya ng pera. Sabi niya na kailangan namin ng tulong nyo na panggastos sa opisina, sa DOJ, as required by then Secretary De Lima, Your Honor. Ngayon, dahil sa kami ng aking partner, hindi namin na-meet ang 50,000 per week. Ang naibibigay namin pag pupunta siya doon, si Dayan ay 3,000, 5,000, hindi pa abot ng 10,000, Your Honor. Hindi nagtagal ay ilang buwan ay natanggal kami, Your Honor, sa aming bilang inmate leaders. Sabi ni Magleo, sa ilalim ng pamunuan ni De Lima, may mga inmate na nabibigyan ng pribilehiyo gaya ng paggamit ng golf carts, motorsiklo at scooter, pero may kapalit. Sila ang mga malalakas magbigay ng pera kay JB Sebastian para kay Secretary De Lima. Very vocal siya lagi na let's support Secretary De Lima sa kanyang senatorial bid. Nilagyan pa nga ni Magleo na mali siya ang pagmamalaki raw sa kanya ni Sebastian na malakas ito kay De Lima. Na-invite niya si Secretary De Lima sa kanyang White House, Your Honor. Saan? Sa kanyang bungalow niya. Bungalow? Opo. For me, it's something abnormal, no? And I could sense something, papasok si Secretary De Lima sa kubol ni Sebastian, na dalawa lang sila, Your Honor. Hapon yun at abutin ng mga 2 to 3 hours doon sa kubol niya, Your Honor. Mga bodyguards, iniiwanan doon sa labas, Your Honor. Sa lakas nga raw ni Sebastian kay De Lima, nagawa raw ng leader ng komando sa Bilibid na mapalipat sa NBI detention facility ang mga kakumpetensya nitong drug lord na tinaguriang Bilibid 19. Sinabi niya sa akin, malaki ang bigay niya kay Secretary De Lima. So lahat ng gusto niyang mangyari, hindi lang sa pansarili niya, kundi sa negosyo, ay kayang gawin na suluhin ang negosyo ng droga sa loob ng maximum security compound, Your Honor. Magkano yung binigay niya kay Secretary De Lima? 10 million pesos ang binigay niya pagka-transfer ng Bilibid 19, Your Honor. And after that, monthly, 1 million pesos a month, Your Honor, ang binibigay niya. Bago sumalang ang mga testigo sa pagdinig kanina ay hiniling muna ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na bigyan sila ng immunity na inaprubahan naman ng komite at ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Pero babala ni Albay Representative Ed Salagman na kapartido ni Senator De Lima na kapag napatunayang nagsisinungaling ang testigo ay pwedeng bawiin ang naturang immunity at kasuhan ito ng false testimony o di kaya'y perjury. At dahil daw mga preso ang mga ito, kailangan manatili sila sa kulungan at hindi sa protective custody ng gobyerno. Bukas naman nakatakdang ipagpatuloy ang pagdinig. Mike? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Samantala, may pahayag po ang asawa ni Sharon Cuneta, si Senador Francis Pangilinan. Kinumpirma niya na kumanta nga sa Bilibid noong taong 2012 si Megastar.
Pero para daw yun sa taping ng isang talk show. Ayon naman kay Freddy Aguilar, panahon pa ni dating Pangulong Marcos ay kumakanta na siya sa Bilibid. Ang Mocha Girls naman, magpapaalam daw muna sa kanilang manager bago sila magbigay ng pahayag. Si Ethel Buba, idinaan naman sa mga patawa sa Twitter ang pagkakabanggit sa kanya sa pagdinig. Hindi naman nagpatinag si Senadora Laila de Lima sa mga ikinanta ng mga testigo sa Kamara laban sa kanya. Buwelta po ng Senadora, may araw rin ang mga nag-iimbento ng ebidensya. At mula po sa Senado sa Pasay City, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Vicky, sa kanyang privilege speech, isang palaban na Senadora Laila de Lima ang nagsalita sa plenaryo ng Senado. I guess it would take 2 magazines of an Uzi machine pistol to also take me down. As the saying goes, everything has been thrown at me except the kitchen sink. And I'm still waiting for the kitchen sink. Hindi itinago ni Senadora Laila de Lima ang kanyang damdamin sa ginawang pagpapatalsik sa kanya ng mga kasamahan bilang chairperson ng Justice and Human Rights Committee. Sa tingin ba ni Senator Cayetano na sa kanyang tagumpay na matanggal sa akin ang Committee on Justice ay gaganda na at timano ang imahe ng Pilipinas sa mundo? Maaari hindi naman bawal na managinip si Senator Cayetano. Hindi rin pinalampas ni de Lima si Pangulong Rodrigo Duterte. Ani de Lima, hindi siya ang dahilan kung bakit pangit ang imahe ng bansa sa international community. The President has already proven that he is more than capable of single-handedly giving a bad image of this country to the whole world in the short span of 3 months in office. He does not need any help from anybody on that aspect, least of all from me. Kaya wag po ninyong baligtarin ang mundo na ako ang nagbibigay ng masamang imahe sa Pilipinas dahil hindi ako ang nagmura kay Obama at kay Ban Ki-moon. Dagdag ni de Lima, alam daw niya ang galit ng Pangulo. Alam daw niya kung hanggang saan ang kakayahan ng mga kakampi ng Pangulo. Partikular niyang tinukoy ang ginagawang pagdinig ng House Committee on Justice laban sa kanya, kung saan ang mga tumestigo may galit umano sa kanya. Sa puntong ito, gusto kong iparating ang aking pagpapatawad sa lahat ng tumatayo at tatayong witness laban sa akin dyan sa House hearing na yan. Alam ko na kayo ay napilitan at napuwersa lamang para idawit ako sa kung anumang anomalya sa Bilibid, gamit ang panggigipit, blackmail, or marahil pati torture. Ang hindi ko mapapatawad ay ang mga nasa likod nitong pag-iimbento ng mga ebidensya laban sa akin. May araw din po kayo. Pinanindigan ni de Lima ang paglalantad niya kay Edgar Matobato kaugnay sa Davao Death Squad. Pinangalanan din niya ang mga di umano'y hitman ng DDS. Kung ang pamantayan ng ebidensya ni Senator Cayetano ay katulad ng drug matrix ng Pangulo na parang drawing lang ng isang 12 anyos na bata, di hamak na lampas-lampas naman ang testimonya ni Matobato sa pang 12 anyos na standard ng kanyang mahal ng Pangulo. Sa ambush interview, sinabi ni de Lima na kasinungalingan ng mga pahayag ng drug lord na si Herbert Colanco. Inamin niya na security niya si Jonel Sanchez pero hindi raw niya ito bagman. Ang mga humarap daw ng mga pulis at dating pulis, baka raw gusto lang makalusot sa mga investigasyon laban sa kanila. Tortured or coerced or intimidated to say those things that he said in the House inquiry. Iba-ibang rason yan eh. Iba-ibang motivasyon yan. Yung iba pinilit, yung iba tinakot, yung iba parang i-blackmail kasi merong mga tinatago rin o may mga kalokohan. And those details, ma'am, And pinid po sa kanila? then some I think yung katulad niya ni Colanco, I'm not sure yung exact motivation niya pero could be na talagang dahil nga an axe to grind, galit ho yan, isa nga ho yan sa mga convicts na nagkaso sa akin. Pero kung tatanong niyo ako ngayon, dating security ko yan. So daw po PSG. yung bagman ninyo. Again, lahat po yan kasinungalingan. Samantala, Vicky, sinubukan natin kunin ang panig ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa mga pahayag na binitiwan ni Senador Laila de Lima pero hindi siya sumasagot sa ating mga text at tawag. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Nabulabog ang Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport ngayong hapon ng itimbre na merong isang eroplano ng Saudia Airlines na may hijacking umano. Yun pala, false alarm. Aksidente raw na pindot ng piloto yung buton para sa tinatawag na distress o emergency call. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo.
Isa-isang nagbabaan ng mga pasahero ng Saudia Airlines Flight 872 ilang oras matapos i-isolate ang eroplano sa runway ng NAIA Terminal 1. Kasalukuyan na pong bumababa ngayon ang lahat ng passengers. Ayon sa Manila International Airport Authority, hinold ang eroplano dahil under threat ito. Isa sa mahigit 400 pasahero ng flight, si Princess Habiba Sarip. Ipinost niya sa Facebook ang mga nangyayari sa loob ng eroplano. We are already stranded for about 2 hours and still waiting for the government securities to go up. Sa gitna nito, wala namang gulong nangyari sa loob ng eroplano. Sabi pa ni Princess, nabalitaan daw ng mga pasahero ang mga ulat ng hijacking umano sa kanilang eroplano. Ayon sa MIAA, pasado alas 2 ng hapon, nakatanggap ng distress call mula sa Saudia flight ang Manila Control Tower, 20 milya bago ito lumapag sa NAIA. Dahil dito, napasugod sa paliparan ng mga opisyal ng PNP Aviation Security Group at Saudia Airlines. Ilang oras matapos nito, ang sabi ng pamunuan ng airlines, false alarm ang nangyari. May nakapagpadala lang daw sa cockpit ng distress call. 2 beses daw itong napindot. Pero isa lang daw pagkakamali ang pagpapadala ng distress call ng eroplano na nagmula sa Jeddah, Saudi Arabia. That could have been just said because the aircraft is under threat. So, we can never, discount any possibility of those things. We have to really think forward. Pwedeng sabihin nila na nagkamali lang sila pero nakatutok pala yung, kung halimbawa man, nakatutok pala sa kanyang baril, sabihin mo, pindutin mo na nagkamali ka lang, o sabihin mo nagkamali ka lang. So, those things has to be considered properly. Sa tweet ng Saudia Airlines, kinumpirma nitong false alarm ang hijacking sa kanilang Flight 872. Lia Manialak del Castillo, nakatutok, 24 oras. At sa ibang balita, 6 ang patay sa magkakahiwalay na insidente ng barilan sa lungsod Palangyan ng Maynila. Sa Sampaloc, 2 suspect sa droga ang nanlaban umano at nanakot pa gamit ang isang granada. Nakatutok si Oscar Oida. Nabulabog ang tabing rile sa Algeciras Street sa Sampaloc, Maynila matapos pasabugin ng bomb squad ang granada na hawak ng isa sa mga hinihinalang drug pusher na napatay ng manlaban umano sa pulisya. May baril pala itong isa. Tapos yung isa po hawak yung granada, dinampot yung granada. Sinabi niya na papasabugin niya to. So, ayun, nagkaputukan na po din. Sa takot din po ng mga pulis natin na sumabog, tumakbo na din po sila palabas. Dead on the spot ang 2 suspect. Nakuha rin sa kanila ang isang caliber 38 at ilang sachet ng hinihinalang shabu. Wala namang magawa ang kaanak ng mga suspect kundi umiyak. Yung area na to, mga talagang gamitan to, dito yung mga dumadayo pa minsan yung mga ibang para bumatak lang rito. Nag-iiyak naman ang magkakapatid na ito matapos mapatay sa buy-bust operation ang kanilang amang si Jose Rueda Jr. sa Santa Cruz, Maynila kagabi. Ayon sa pulisya, aarestuhin na dapat ang suspect matapos magkaabutan ng droga. Pero nakita raw nito ang backup na pulis kaya pinaputukan ng mga operatiba. Dati po siyang tulak. Sumuko na siya pero hindi na siya nagtitinda, nananawas na siya, naloloko ng tao. Nakuha sa suspect ang isang caliber 38 at 6 na sachet ng hinihinalang shabu. Nanlaban din umano si alias Budoy Centeno sa buy-bust operation sa Tondo kagabi. Sa loob ng bahay nagpang-abot ang suspect at mga operatiba. 2 tama sa dibdib at isa sa tagiliran ang ikinamatay ng suspect. Nakuha sa kanya ang 5 sachet ng hinihinalang shabu at isang caliber 38. Sa Tondo pa rin, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang sospek. Ang biktima, may 2 kasama pa raw na nakasakay sa kuliglig at agad nakatakas. May nakuhang isang sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia sa bulsa ng biktima. May busal ang bibig, nakabalot ng plastic at duct tape ang muka at nakatali ang mga kamay ng lalaking ito nang matagpuan sa Sampaloc, Maynila kaninang madaling araw. Kwento ng mga tanod, 3 putok ng baril ang narinig nila bago na-diskubri ang bangkay. Nabalang ng taxi, tapos binaril ng ranting and tandem. Hindi naman naaplakahan ang taxi at may takip din daw ang muka ng mga nakasakay sa motorsiklo. Bukod sa karatula na nagsasabing magnanakaw at tulak umano ng droga, may nakuha ring 3 sachet ng hinihinalang shabu sa biktima. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kachika minute po natin na naman ngayong gabi ang multi-talented ika nga na kapuso natin. Walang iba kundi si Julian San Jose. Julian. Maraming salamat, Sir Mike.
Tuwang-tuwa ang fourth impact sa pagpapabilib ng kapwa Pinay na si Ivy Grace Paredes sa X Factor UK. May chika si Nelson Canlas. Nagpawaw sila noong isang taon sa X Factor UK at ngayon ang Pinoy Pride na fourth impact. Balik bansa na para paghandaan ng isang sorpresa para sa mga Pinoy ngayong Disyembre. Dito raw nila sisimula ng unang leg ng kanilang major concert. Matapos ang 10 taon na pagiging grupo, nagpasya ang Cercado Sisters na sina Almira, Selena, Maylene at Irene na i-share sa fans ang kanilang mga pinagdaanan. Magkakaroon po kami ng homecoming major concert this coming December 3 po. Meron po kaming biggest surprise na i-reveal. Tuwang-tuwa naman ang grupo dahil sa pagpasok ng isa pang Pinay sa X Factor UK. Nakalampas na sa bootcamp ang 33-year-old na si Ivy Grace Paredes matapos kantahin ang Mariah Carey hit song na One Sweet Day kasama sina Mike Howe at Lacelle Wood. Matagal na raw siyang nakilala ng Fourth Impact at natutuwa sila na nagkita sila sa UK para itayo ang watawat ng Pilipinas sa larangan ng pagkanta. Nakaka-flattered lang po na na-inspire po namin siya. At marami po kami na-inspire na mag-audition din po sa ibang bansa. Parang i-represent din po yung Philippines. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ang malungkot na balita, umatras na po sa kompetisyon si Ivy Grace Paredes. Kinumpirma yan ng tagapagsalita ng The X Factor UK. Yan ay matapos magkaproblema sa kanyang visa application na requirement po sa lahat ng contestants ng nasabing kompetisyon. Susunod! Yan o! Isa na namang jeep na mala Fast and the Furious. Pelikula po yun, no? Yung mabilis ang takbo naman. Pagmamaneo, iniimbestigahan, eksklusibo. Isang dalagita na isinama sa birthday party, di umano'y na gang rape. Ang Hollywood actress na si Drew Barrymore, nag-shopping sa Makati. At ang unang gabi ng Robin Hood o alias Robin Hood, ang taas ng rating, tinutukan. Kasing taas ng rating ng pinagkakatiwalaang 24 oras. Na naman pong jeep na viral ngayon sa social media kasi po walang pagundangang pagpapagewang-gewang sa kalsada. Ito po ay sa lungsod ng Marikina. Ayon sa sa ilang mga taga-Marikina, sinasadya daw po yan ng mga driver kasi yung ganyang estilo ng pagmamaneo patok daw sa mga estudyante. Nakatutok si Oscar Oida. May video na naman ng isang pampasayong jeep na kung tawagin ay patok na viral sa Facebook. Ang kumukuha ng video, tila napapamura pa sa tuwa habang pagewang-gewang ang jeep. Tila hari ng kalsada na walang takot na maaksidente. Kung pagbabasihan ng caption ng post, kuha umuna ito sa Paliparan, Marikina. Sinadya namin ang lugar kanina kung saan umano nakuna ng nasabing jeep. Walang makapagsabi kung saan ito pumipila, pero ayon sa ilang mga driver ng patok, hindi lahat sila ay balasubas magmaneho. Patok na yung jeep pero ako pag nagpapatakbo ako, tamang biyahe lang kasi ang sakay namin hindi gulay, tao yan. Takaw disgrasya yan, sir. Ang malinaw, ang jeep na patok, madalas, estudyante ang target na pasahero. Nandun po yung time na magkakatuwaan kayo. Lalo na po pag bumabanking po yung patok. Hindi ka natatakot? Hindi naman. Bakit? Masaya kasi siya. Masaya. Paano naging masaya? Dahil nga doon, yung maingay kami pag magkakasama kami ng mga kaibigan ko. Pero hindi natutuwa sa estilo ng mga patok na jeep ang hepe ng North Motor Vehicle Inspection ng LTO. Yan ay para ihatid yung kanyang pasahero doon sa kanilang pupuntahan. Hindi po para makipagkarera o magpaikot-ikot ng takbo. Kasi kung na po yan, hindi po dapat yan behavior ng driver. Kasi ang tendency po niya, maaring tumawag. Ipinakita pa nila ang mga pyesa ng mga jeep na maaring bumigay sa pagbabanking. Ito pong welding sa leaf spring, molye ng ng sakyan ito. Yung mga kasi kakaprasa yung mga naka-welding na yon, maaring bumigay yon. Isang posibilidad tumaob o matumba ang ito sa sakyan ito. So hindi kaya ng jeep yung ganong klase ng abuse? Hindi kaya. Nag-iimbestiga na rin ang LTFRB
kaugnay ng viral video. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, patalsikin sa pwesto ang Pangulo bago mag-Enero. Yan daw ang binabalak ng ilang mga Filipino-American, ayon po yan kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar. Ngayon pa lang, may babala na sa kanila ang palasyo. At nakatutok si Joseph Moro. 3 buwan pa lamang sa pwesto pero may nagpaplano na raw na patalsikin si Pangulong Duterte. Ayon yan kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Ang plano, naulinigan daw ng isang cabinet member na nasa New York sa Amerika. Mga Filipino-Americans daw ang nasa likod nito at ang taning tanggalin ang Pangulo bago sumapit ang Enero 2017. Pero matipid pa ngayon sa impormasyon ng palasyo. It should be serious for the entire nation. Correct. For the 91% of the Filipinos who trust the president. Remember that the president was also voted with over 16 million votes. Is there a certain group of individuals? I don't want to answer that question. Why, sir? Because I don't want to answer that question. Because you know who? Because it's under investigation. May listahan na raw sila ng mga taong ito pero hindi pa raw nakakausap ni Andanar si Duterte kaya hindi niya masabi pa kung alam na ito ng Pangulo. Nung nakarating sa inyo, why would they oust the president? I don't know. I don't know. May babala ang Malacanang sa mga nagpaplano raw na patalsikin sa pwesto si Pangulong Duterte. Posible raw silang ireklamo ng inciting to rebellion. Just think twice because it is not lawful when you bring down a government. And rest assured that we will protect our president. Sa nangyari naman sa Senado, itinanggi ni Andanar na may kinalaman ng Pangulo sa pagpapatalsik kay Senador Leila de Lima bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. That's 16 wise men who have their own reasons why they ousted and why they brought in Senator Dick Gordon. And let's just accept the decision of the Senate. Desisyon din daw ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na maghanay ng mga high-profile inmates laban kay de Lima sa Kamara. Si Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo naman ang sabi, wala raw ibang dapat sisihin si de Lima kundi ang sarili niya. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Sinadya po ng GMA News ang dating tinirhan sa Island Garden City ng Samal. Yung pa yan sa Dakong Davao. Nang umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Ayon po sa ilang residente ron, pinalalabas niyang isa siyang kapgo at bodyguard umano ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Minsan ring nanirahan sa Island Garden City of Samal ang nagpakilalang dating Davao Death Squad member na si Edgar Matubato. Early 90s daw na dumating si Matubato sa lugar at umalis ito doon ng early 2000. Pinuntahan ng GMA News ang dating bahay ni Matubato sa barangay Tagbaubo sa Kaputian. Wala na rito ang dati niyang misis. Tumanggi ring humarap sa kamerang dating biyanan. Sa record ng barangay, minsan lang daw nasangkot sa gulo si Matubato. Magdala-dala siya ng baril, ma'am. Kasi may baril siya na N14. Tapos? Yun lang. Wala mong magawa na masama. Pero iba naman ang pagkakakilala sa kanya ng ibang kabarangay. Kafgo daw siya, yung body-body daw siya ni Mayor. Tapos, Mayor? Mayor Duterte pa noon. Oh, sinabi niya. Tapos mag-research kami kung totoo siyang body-body ni Mayor. Bakit halos dito siya sa Samal? Tapos pag malasing siya, mag-ano talaga siya, mamang ano siya ba? Magpabuto minsan. Ano po yun, ma'am? Magpaputok. Itinuro ng mga kapitbahay sa amin ang tirahan ni Salim Macdum o mas kilala sa lugar sa pangalang Eric. Narinig daw kasi nilang nabanggit ito ni Matubato sa Senado noong isang linggo. Di kalayuan ang umano'y bahay ni Macdum sa bahay dati ni Matubato. Ang sabi ng mga taga rito, Saudi national si Macdum, taga Saudi Arabia na nagtitinda ng mga antik na gamit at alahas. Nag-kidnap daw si Macdum noong November 2000, ayon sa biyanan ni Macdum. Kaning MBI, natunig MBI, gikan sa MBI, nangadto pa mi og paok. Pero wala aksyon kay ngano, wala mami witness. Kanang ang witness mahadlok man. Terorista daw po si Eric? Dili ko makatuo. Sa salaysay ni Matubato sa Senado, taong 2002 daw nila kinidnap sa Samal si Macdum.
Dinala pa nga raw nila ito sa opisina ng PAOK TF sa Davao City at nakita ni Bato de la Rosa bago pinatay at inilibing sa Laod Quarry site. Itinanggi ni de la Rosa na nakausap niya o personal na kilala si Matobato. Pinuntahan din ng GMA News ang Ekran Berhad, ang resort na nabanggit ni Matobato sa Senate hearing noong isang linggo kung saan daw sa katabing dagat ito tinatapon ang mga pinapatay daw nila. Ako naman ang pinaghinalaan nila kaya ako man ang caretaker ni Mayor Antalan ng resort doon sa Laod. Tinapon na namin. Halos 20 taon na raw sarado ang resort casino. Ayon sa mga residente dito, wala naman daw natatagpo ang patay sa lugar nila. Mula rito sa Samal Island, Salima Refran, nakatutok 24 oras. At susunod, exclusive, 3 lalaki paulit-ulit na ginahasa umano ang isang dalagita. Pader sa Rizal na pinangangambahang bumigay pag umapaw ang kalapit na ilog, idinulog sa sumbungan ng bayan. At si Hollywood star Drew Barrymore, ayan, spotted sa isang mall sa Makati. Tutukan lahat ng yan dito sa 20. Isang dalagita ang nagreklamo matapos paulit-ulit umanong gahasain ng 3 lalaki sa isang birthday party. Ang biktima, ipinanregalo raw sa isa sa mga suspect na may kaarawan. Nakatutok si Cesar Apolinario, exclusive. Kasama ang 15 taong gulang na biktima umano ng gang rape, hinuli ng mga otoridad ang mga suspect sa panggagahasa. Ayan yun. Ayan yun. Biglang napaiyak ang biktima nang iharap sa kanya ang manoy mastermind ng panggagahasang nangyari kahapon ng madaling araw. Lasing kayo pare-parehas, lasing kayo pare-parehas. Sige. Ayun. Ituro mo! Turo mo! Nakabidyo yan, turo mo! Imbis na sumagot, naiyak na lang ang biktima. Ang suspect kinilala ng pulis sa si Adrian Peregrino noong una itinanggi pa ang krimen. Ayan yun! Wala nga kung alam din yung dalawa. Tinanong namin kung saan ang bahay nung kasamahan. Nung una, dinideny. Nung siguro nakapag-isip-isip na siya lang ang magsasaper ng kaso, sinamahan kami. Siya na nagturo? Siya na mismo nagturo. Itinuro ni Peregrino ang mga bahay ng 2 pa niyang kasama na sina Adrian Padayao, 19 years old, at Eddie Tamone, 20 years old. Asan po? Yung lalaki? Nasaan siya? Pero hindi sila naabutan. Kwento ng kaanak ng biktima, linggo ng gabi nagpaalam ang dalagita papunta raw sa isang birthday party kasama ang kaibigang babae na kinilala rin ng mga pulis na si Ella Tuesta. Pero pag uwi ng madaling araw, may mga pasana sa ilang parte ng katawan at sinabing paulit-ulit daw siyang ginahasa. Opo, pinagsalitan po. Yung una, isa-isa daw po muna sila. Tapos nung pangalawa, lahat na po sila nagsabay-sabay na. May umahawak na po kung saan-saan na parte ng katawan niya. Umiyak po siya ng umiyak. Kasi hindi po niya mahina na daw po siya nun. Pumapalag naman siya. Pero nung time na po yun, may nakatutok nga daw po na kutsilyo sa kanya. Bukod kay Peregrino, hinuli rin si Ella Tuesta na umano'y pumili sa biktima para ireto sa suspect. Ayon sa pulisya, si Peregrino ang nakita sa CCTV ng barangay na sumundo sa biktima ng ihatid ni Tuesta. Ayon sa kwento ng biktima ay may birthday nga at parang gusto sa tropa, parang maghanap sila ng mga pangre-regalo o ibibigay. Pinaghahanap na ang 2 pang suspect. We will be filing appropriate charges in court, yung Republic Act 8353, 8353, which is a rape case in relation to Republic Act 7610 kasi po 15 years old pa lang yung biktima. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. I am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, sa western section pa rin ng Luzon nakakapekto ang hanging habagat o southwest monsoon. At bukas ng umaga, asahan ng mahinang ulan dyan sa may southern Luzon, lalo na sa rehiyon ng Mimaropa at sa malaking bahagi naman ng northern at central Luzon, makakaranas ng mga pag-ulan pagdating sa hapon. At dito sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan pagdating sa hapon hanggang sa gabi. May mahinang ulan naman sa may central at eastern Visayas mula umaga hanggang gabi at may malalakas na thunderstorm dyan sa may western section pagdating din ng hapon. Sa Mindanao, malaking bahagi ang makakaranas ng mga pag-ulan lalo na sa hapon
at dyan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen Region, posibleng malalakas sa pagulan. Mang Tani, nagpost si Hans Arca sa magtanong kay Mang Tani, kahit patapos na raw ang panahon po ng habagat, pwede ba rin daw pong mabuo pa ang bagyo, lalo na yung kasing lakas nung nagdaang typhoon o bagyong Perdi, Mang Tani? Yes, Mike, Hans, ngayong September na posibleng matapos ang habagat season o yung tinatawag nating tagulan dyan sa may western section ng Luzon kasama ng Metro Manila. Pero hanggang Disyembre pa ang typhoon season o yung panahon kung kailan karaniwan na may bagyong pumapasok sa PAR at kumisan malalakas yan. At kung titingnan nga itong wind forecast map ng Metro Weather, isang bagyo ang posibleng pumasok ng PAR sa darating na weekend. At kung magiging sinlakas yan o mas malakas pa sa bagyong Ferdy, yan ang ating babantayan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mabilis nating silipin ang iba pang mga balita. Nalunod ang 5 taong gulang na babae sa Kawayan sa Ilocos Sur. Tinulak siya umano ng kalaro niya sa isang ilog. Inabot ng ilang oras bago nakuha ang labi ng bata. Sa lungsod ng Ormoc, lalawigan ng Leyte, patay ang isang lalaki na yan na 12 taong gulang. Siya ay sinaksak ng 21 beses. Ayon sa nanay ng biktima, napagdiskitahan lang ang anak niya at ang asawa raw niya talaga ang nakaalitan ng sospek. Todo tanggi naman yung sospek na yan na nahuli yan ng patalim na may bahid ng dugo. Sa lungsod ng Pagadian, nahuli ka mang pagsalpok ng humaharurot na motorsiklo sa isang truck. Ito na, oh. Yun. Malubha po ngayon ang lagay ng rider. Wasak naman ang harapan ng motorsiklo. Nasira rin ang nasalpok na bahagi ng truck. Lumalabas sa investigasyon na nakainom yung rider at ubod ng tulin noon kaya na-aksidente. At susunod sa sumbungan ng bayan, pader malapit sa isang ilog, pinangangambahang gumuho. Si Drew Barrymore napahanga nang bumisita siya sa isang mall sa Makati. At si alias Robin Hood na nang asinta na kagabi sa sabak sa matinding aksyon. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.